Sa susunod na lang na upload ko ng video ako mag-shoutout mga kabayan, iipunin ko muna kayo. At ang video ko ngayon ay para dun sa mga nagtatanong kung ilang taon daw ba, gaano ba daw katagal ang pag-a-apply dito sa South Korea, at gaano daw katagal yung pag-aaral ng Korean language. Ito yung masasabi ko dyan mga kabayan, ang pag-a-apply dito sa South Korea ay taon talaga ang bibilangin. Halos lahat naman, dahil umpisa pa lang ng pag-aaral ninyo ng Korean language, ay yun na yung masasabi kong simula ng pag-a-apply nyo dito sa South Korea, dahil hindi naman talaga kumbaga di katulad ng English na elementary pa lang ay pinag-aaralan na natin. Saka ka lang mag-aaral ng Korean language kapag ikaw ay gusto mong mag-apply dito sa South Korea. At yan yung pangunahing requirements dito para makapunta ka dito sa South Korea. Mag-aaral ka muna ng Korean language para ipasa ang EPS topic exam. Pero pwede din namang mag-apply dito na hindi na kailangang mag-aral ng Korean language. Katulad ng farmer, yung seasonal worker. Yan, maraming nakakapagtrabaho dito sa South Korea ng seasonal worker. At yan ay merong piling lugar lang ng mga munisipyo sa Pilipinas ang nagpapalakad at nagpapapunta dito ng seasonal workers dito sa South Korea. Yung mga gustong mag-apply dito sa South Korea, yung mga bago pa lang napapadpad dito sa aking YouTube channel, at tulad nung isa nag-comment na sabi niya ay napakahirap pala daw makapasok para mag-exam. Oo, tama yun kasi hindi porket nakapasok ka na sa registration para sa EPS topic exam ay sigurado ka nang makakapag-exam. May evaluation pang pagdadaanan. Pag inilabas na, pag na-evaluate na ng DMW kung sino yung mga pwede mag-exam, saka nila ilalabas, mag-a-announce sila kung sino yung pwede mag-exam. Kaya mahirap talaga. Kaya kung mag-a-apply kayo dito sa South Korea, ay kailangan buwang loob ninyo at huwag nyo nang isipin yung tagal. Ang isipin nyo na lang ay kapag nandito na kayo, ay sulit kung ilang taon man kayo nag-intay para makapunta dito sa South Korea. Itong sitwasyon ko dati. Simula akong nag-aral ng Korean language ay 2015. Nag-exam ako ay 2016 at nakaalis ako ay 2017. Inabot ako ng 2 years. Simula ng pag-aaral ko ng Korean language hanggang ako ay makaalis. Inabot ako ng 2 years. At natagalan talaga ako sa pag-iintay ng employer at inabot ako ng 1 year and 3 months bago nakarating dito sa South Korea. Kaya karamihan talaga ay taon ang inaabot. Napakaswerte mo kung hindi ka abutin ng taon sa pag-apply dito. Lalo na ngayon, ang exam ngayon, hindi katulad nung nakaraan kasi 7,500 lang yung kinuha. Malamang next year, kung magkakaroon ng exam ulit next year, magkaroon ng registration, mga February next year, ay sigurado marami na naman yan. Baka marami pero palagay ko marami talaga yung kukuhanin nila para mag-exam next year. Katulad ngayon, ang dami pang hindi nasiselect. Hanggang sa inabutan na sila ng KLT22, yung mga KLT21, nadagdagan na ng KLT22, yung KLT22, yung mga nakapasa nung nakaraan, doon sa 7,500 na nag-exam, at kulang 3,000 yung pumasa, yun yung napadagdag sa KLT21, yung mga nag-exam ng 2024. Kaya tambak sila ngayon, pero dati pa naman ganyan na nagpapang-abot talaga yan. Dati noon ay KLT13, kami noon KLT13, hanggang sa inabutan na kami ng KLT14, nagsama-sama na kami. Tawa naman ng Diyos ay kahit papaano ay nangibabaw pa rin yung kumbaga yung swerte at napili. Kaya ganun talaga pag-apply dito. Sa mga naghihintay ng employer, ganun talaga ang pag-apply dito. Paswertihan kung sino yung unang magkaka-employer. Nung pumirma na kami ng kontrata, nagulat ako noon. Kasi yung isang kasabay namin na babae ay KLT12. KLT12. Ay ibig sabihin halos 2 years siyang naghintay ng employer. KLT12, KLT13 ako, tapos yung iba ay KLT14. Isipin nyo, tatlong batch ng KLT yung nagpang-abot. Napakaswerte ng babae kasi ang sabi niya ay parang
3 weeks o 1 month na lang bago ma-expired yung validity ng ng approval ay nagka-employer siya. Hindi talaga natin masasabi kung kailan ka makakalis. Talagang paswertihan talaga. Babae man o lalaki. Kumbaga, kung para sa iyo ay para sa iyo talaga yan. Pero sa mga babae ay talagang halos suntok sa buwan yung pag-a-apply dito sa South Korea. Napakaswerte ng isang babae kung ma-select siya ng employer. At hindi naman imposible yun dahil hindi naman talaga lahat ng trabaho dito sa South Korea ay puro panglalaki. Meron ding trabahong pambabae. Minsan nga, yung trabahong panglalaki ay nagiging trabaho na rin ng babae. Kasi meron akong isang kakilala dito na babae na ang nagsilik sa kanya na employer ay sa furniture. Furniture yung napuntahan niyang trabaho at ang ginagawa nga niya doon ay tagaliha siya ng kahoy. Yun nga lang, sumuko na rin siya at gusto pa siyang isinsir ng amo niya, gusto pa siyang pabalikin dito sa South Korea pagkatapos nung kontrata niya, siya na lang yung umayaw. Hindi ko lang naanong masyado kasi ang sinasabi niya ay kaya daw siya umuwi na kasi nga gusto na niyang magkaanak kasi medyo nagkakaedad na rin, 30 plus na rin siya nung nagka-employer. Yan 30 plus siya, 33 years old nung nagka-employer yung babae na kabatch ko dati sa Korean Language School. Nagtanong na kung ilang buwan daw ba yung pag-aaral ng Korean language. Kalimitan dyan ay halos 1 or 2 months. Nakadepende kung anong schedule ang kukunin mo. Merong everyday, merong half day. At ako noon sa Korean Language School kasi nga ako ay may trabaho, ang pinili kong schedule sa Korean Language Center nung nag-enroll ako ay every Sunday lang. Every Sunday from 12 to 6 p.m. Sunday. 10 Sunday. 10 Sunday yung ano ko noon, yung pasok ko noon. Every Sunday lang mga kabayan. Bali sa loob ng isang buwan ay 4 na beses lang akong papasok sa Korean Language Center. Kasi every Sunday nga lang. Bali inabot ako ng 2.5 months. Kasi sa isang buwan may 4 na linggo, tapos 2 buwan, 8 linggo, tapos kalahati, 2 buwan, bali 2.5 months. Kasi every Sunday lang, 10 Sunday. Yun, yung pag-aaral ko ng Korean language. At meron din sa amin na every day. Tuwing hapon. Ang naalala kong schedule nila noon ay simula, alas 6 ng hapon hanggang alas 10 ng gabi. Bali, 4 na oras lang sa loob ng isang araw. Every day. Pero yung sa amin noon ay 6 hours. Every Sunday. 12 p.m. to 6 p.m. Ayun, yung schedule ko noon. Kaya nakadepende rin kung anong schedule yung gusto ninyo. Pero kalimitan kasi yan, halos lahat naman tayo may trabaho, pero na lang yung mga walang trabaho, pwedeng schedule ay everyday. Kaya nakadepende din, pwede naman kayo magtanong sa mga Korean Language Center, sa mga KLC. Kung sabihin sa inyo, kasi halos yung mga video ko ay halos pare-pareho lang din naman yung mga sinasabi ko. Pero ginagawa ko ito dahil marami kasing baguhan na napapadpad dito sa aking YouTube channel. At syempre, yung iba na nanonood dati sa aking YouTube channel, nandito na sa South Korea, hindi na rin yan sila manonood ng halimbawa ng mga video ko kasi nakarating na sila dito sa South Korea. Ang pangunahing kasi na punto ko dito, pangunahing gusto ko talagang gawin ay yung mga gustong mag-apply pa lang dito sa South Korea. Yung halimbawa yung mga nag-aaral ng Korean language, yung mga naghihintay ng employer. Siyempre, sinasabi ko rin yung maganda at hindi maganda kung makarating man kayo dito sa South Korea kasi mahirap naman yung sasabihin ko lang yung puro maganda, Kasi madidisappoint yung mga dadating dito kasi sasabihin nila, ba't ganun yung lagi yung sinasabi ni Kuya, puro maganda. Pero pagdating ko dito, pangit pala yung company na napuntahan ko, kaya patas lang. May mga company talaga dito na may mga amo, mga Koreano na masama din ang ugali,
Pero dito naman sa company na napasukan ko ay okay naman. Lahat naman ng Koreano dito ay mababait, lalo na yung amo ko.